Umarangkada na ang pagsasala ng Commission on Elections sa mga inihaing COC para sa halalan. Kasama na rito ang isinumite ni Apollo Quiboloy bilang senador na tinitingnan ng komisyon dahil naman sa intra-party dispute. May balitang A to Z si Ian Maghanoy. Umarangkada na ngayong Miyerkules ang pagsasala ng COMELEC sa mga nakolektang Certificates of Candidacy at Certificate of Nomination and Acceptance o ang mga COC at CONA para sa nagdaang 8 araw na paghahain ng kandidatura. Inaasahan na walang makakalusot dito kasama na ang COC ng Workers and Peasants Party, ang grupong pinaghainan ng kandidatura sa pagkasenador ng televangelist at self-appointed son of God, Pastor Apollo Quiboloy, sa pamamagitan ng kanyang legal team na pinangungunahan nina Attorney Mark Tolentino at Robert Pascual. Dalawa po nagsubmit ng authorized signatory sa COMELEC. Isang tinatawag natin na Tolentino Wing at isang tinatawag natin na Arias Wing. Yung Arias Wing, nandito si Attorney Sani Matula. Yung Tolentino Wing, sa Tolentino Wing, na ay dalawa naman, isang Mark Christopher Tolentino at Robert Pascual. Kinumpirma kasi ng presidente ng Workers and Peasants Party na si Sonny Matula sa social media na hindi niya pirmado ang CONA na inihain ng mga abogado ni Quiboloy. Ayon sa COMELEC, depende sa kanilang law department kung sino-sinong mga kumakandidato ang dapat na ituring bilang independent candidate, nuisance candidate o yung mga kumakandidatong panabla, maging yung mga isa sa ilalim sa diskwalifikasyon. Dahil dalawa ang partido, dalawa ang naka-authorized signatory, kapag po nagsubmit sa parehas na posisyon ang dalawang grupo na ito, dalawang signatory, nilalabas po magkaibang CONA, independent candidate yung mismong kandidato. Gayunpaman, sa kabila ng hindi pagkakaunawaan sa loob ng partido, maghahain naman ng petisyon ang kampo ni Quiboloy para ideklara siya bilang independent candidate dahil sa paniwalang sila ang lehitimong opisyal ng partido. We believe that the WPP is the legitimate officers of WPP is under my side because we are the majority and there is a certification from the COMELEC that we are the legitimate officers of WPP. At sakaling makalusot bilang ganap na kandidato si Quiboloy, ayon sa pambansang pulisya, hindi siya papayagang makapagkampanya. Definitely hindi po siya makakalabas po ng kulungan po para mangampanya at hindi rin po siya pwedeng gumamit po ng Facebook o any gadget para makapagkampanya online. Samantala, dahil naman sa nadiskubre ng Ombudsman na mispresentation of documents ni dismissed Bamban Tarlac Alice Go, hinarangan na ang kanyang kandidatura. Indicted siya as far as the COMELEC is concerned. Anong remedyo niya? Hindi po para sa akin pamanggaling yon. Nasa kanyang mga abogado na kung ano ang kanilang naiisip na paraan para po dyan. Hindi naman po siya nag-file ng kanyang certificate of candidacy. Sa tala ng COMELEC, nasa record high na 184 ang kumandidato bilang senador at 190 naman para sa party list. Lahat pawang susuriin ng komisyon at sa December 13, inaasahang ilalabas ang opisyal na listahan ng mga kandidato. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy.